ipinagpalit sa pera. Tinangkang patayin sa gitna ng malakas na ulan. Si Mayumi, isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng tapat, ay itinulak sa bangin ng sarili niyang asawa. Habang ang biktima ay lumalaban sa kamatayan sa gitna ng karagatan, ang mga taksil ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Pero hindi pa tapos ang tadhana. Ang dagat na dapat ay magiging libingan niya, ang magbabalik sa kanya bilang isang bagong tao. Handa ka na bang makita ang muling pagbangon ng isang pusong winasak ng pangtataksil? May pag-asa pa ba ang patawad o hustisya na lang ang natitira? Hindi ko na kailangan ang isang ampon na gaya niya, Cassandra. Si Mayumi, isang dekorasyon lang siya sa buhay ko na ngayon ay naging kalawang na. At ang batang dinadala niya? Isang malaking pagkakamali na hinding-hindi ko hahayaang sumira sa plano nating dalawa. Ang bawat salitang iyon na lumabas sa bibig ni Rafael ay tila mga lasong unti-unting pumapatay sa bawat selula ng katawan ni Mayumi. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang tray ng mainit na gatas at kakaning paborito ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sigla sa pagluluto at paggawa ng tinapay, ay nanginginig na ngayon sa tindi ng sakit na hindi maipaliwanag. Sa loob ng paket ng kanyang apron, dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang isang maliit na baon ng kamay na puti na may burda ng maliit na bulaklak. Katatapos lang niya itong tahiin kanina habang nakaupo sa tumba-tumba, nangangarap kung gaano kaganda ang magiging buhay ng kanilang anak. Ang bawat tusok ng karayom sa tilang yon ay puno ng pag-asa. Ngunit ang bawat salitang naririnig niya ngayon ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang puso ng walang kaluluwa. Ang meryendang inihanda niya ng may pagmamahal ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat butil ng asukal sa kakanin ay simbolo ng tamis ng kanilang nakaraan na ngayon ay biglang naging mapait pa sa apdo. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa semento habang ang kanyang pandinig ay patuloy na binubugbog ng katotohanang mas malupit pa sa kamatayan. Ilang buwan na lang, Rafael. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Ang malanding tinig ni Cassandra sa kabilang linya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi na sinundan ng malamig na tawa ng lalaking pinagkatiwalaan ni Mayumi ng kanyang buong buhay. Dahan-dahang umatras si Mayumi, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay kahit na ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng basag na bubog. Pagdating sa kusina, marahan niyang ibinaba ang tray. Dun, sa gitna ng pamilyar na amoy ng harina at vanilla, ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka laban sa pagkalunod sa sarili niyang pighati. Napahawak siya sa kanyang tiya na 7 buwan ng malaki, nararamdaman ang marahang sipa ng sanggol sa loob, isang buhay na itinuring ng sariling ama na isang pagkakamali. Maya-maya pa, ay narinig niya ang mga yabag ni Rafael pababa ng hagdan. Agad na pinunasan ni Mayumi ang kanyang mga mata at pilit na nagsuot ng isang maskara ng katatagan kahit na ang kanyang kalooban ay nagdurugo na. Mayumi, magbihis ka. May sorpresa ako sa iyo. Wika ni Rafael nang makapasok sa kusina. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pagkukunyari na kung hindi lang narinig ni Mayumi ang katotohanan ay muli sana niyang paniniwalaan. Dadalhin kita sa isang lugar na tahimik kung saan natin ipaggiriwang ang huling ilang buwan bago dumating ang baby. Gusto ni Mayumi na sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang numiti ng ganoon kaganda habang nagpaplano ng isang krimen. Ngunit ang takot para sa kanyang anak ang nanaig. Sumama siya, dala ang isang munting pag-asa na baka sakaling magbago ang isip nito kapag nakita ang ganda ng kalikasan. Sumakay sila sa kotse habang ang langit sa Iloilo ay nagsisimulang magdilim. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan na tila mga luha mula sa langit na nakikidalamhati sa kanya. Habang tumatakbo ang sasakyan, patungo sa liblib na bahagi ng baybayin,
Ang bawat ikot ng gulong ay tila isang countdown patungo sa isang hindi maiiwasang trahedya. Nang makarating sila sa tuktok ng isang matarik na bangin na overlooking sa dagat, pinatay ni Rafael ang makina. Ang hangin ay malakas at malamig, humahampas sa mga dahon ng puno at lumilika ng isang malungkot na himig sa paligid. Bakit tayo narito, Rafael? Napakadilim na. Mahinang tanong ni Mayumi, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at kaba. Lumabas si Rafael at pinabuksan siya ng pinto. Tingnan mo ang dagat, Mayumi. Napakaganda, hindi ba? Parang ang iyong buhay, payapa, hanggang sa dumating ang isang bagyong hindi mo inaasahan. Tinitigan ni Mayumi ang kanyang asawa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa makakapal na ulap, ang mukha ni Rafael ay tila naging isang estrangjero. Ang mga matang dati ay puno ng pagsinta ay wala ng ibang laman, kundi ang ganid at kawalan ng pakiramdam. Alam ko, Rafael, narinig ko ang lahat. Ang mga salitang ito ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig, kasabay ng pag-agos ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Bakit? Ano ang naging kasalanan ko sa'yo? Minahal kita ng higit pa sa sarili ko. Ang anak natin. Paano mo nagagawang saktan ang sarili mong dugo at laman? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Walang bakas ng pagsisisi. Walang bakas ng awa. Ang kasalanan mo? Ang pagiging isang ampon na walang koneksyon, walang yaman, at walang silbi sa mga ambisyon ko. Si Cassandra ang kailangan ko para umangat, Mayumi. At sa mundong ito, ang mga mahihina at walang pinanggalingan ay kailangang magparaya. Biglang hinawakan ni Rafael ang braso ni Mayumi ng napakahigpit, na tila isang bakal na kumpit. Pilit na ako mawala ang babae, ngunit ang kanyang kondisyon ay hindi sapat para labanan ang lakas ng isang lalaking na bulag na ng kasamaan. Rafael, maawa ka. Huwag ako, ang anak mo na lang. Iwanan mo na ako, aalis ako. Hindi na ako magpapakita sa iyo kailanman. Pagmamakaawa ni Mayumi habang ang ulan ay lumalakas na, binabasa ang kanilang mga damit at nanunuot sa kanilang mga balat. Huli na ang lahat, Mayumi. Ang isang patay na asawa ay mas madaling ipaliwanag kaysa sa isang buhay na asawang magiging mansa sa aking pangalan. Malamig na tugon ni Rafael. Sa isang iglap, isang malakas na tulak ang naramdaman ni Mayumi. Ang kanyang mga paa ay nawala ng lupa. Ang grabidad ay tila naging isang malupit na kamay na humila sa kanya pababa. Ang huling nakita niya ay ang anino ni Rafael na nakatayo sa gilid ng bangin. Walang emosyon habang pinapanood ang kanyang pagbulusok. Ang malamig na tubig ng dagat ay tila isang dambuhalang bibig na lumamon sa kanyang buong katawan. Walang tunog ng pagsabog, tanging ang bigat ng tubig na pumapasok sa kanyang ilong at bibig. Habang dahan-dahan siyang lumulubog sa kailaliman ng madilim na karagatan, ang tanging nararamdaman niya ay ang huling sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang mahina at desperadong sipa para sa buhay. Sa gitna ng unti-unting pagdilim ng kanyang paningin, isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng isang buhay na ang tanging hangad ay magmahal? O ang dagat na ito ang magiging saksi sa isang muling pagkabuhay na babago sa tadhana ng lahat? Habang ang huling bula ng hangin ay lumalabas sa kanyang mga labi, ang kanyang kamay ay nananatiling nakakuyom sa loob ng pocket ng kanyang apron. Mahigpit na hawak ang munting baon ng kamay na bordado ng pag-asa, habang siya ay nilalamon ng kawalan sa ilalim ng malupit na alon ng Iloilo. Ang dagat ay hindi naging libingan, kundi isang malupit na duyan na pilit na dumuduyan sa nanghihinang katawan ni Mayumi. Sa ilalim ng madilim na asul na kailaliman, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Wala siyang marinig, kundi ang mahinang tibok ng sarili niyang puso
na tila isang pagod na tambol na pilit pang lumalaban. Ang bawat pag-alon ay humahampas sa kanyang balat na tila mga latigo ng yelo. Ngunit ang init sa loob ng kanyang sinapupunan ang nagpaalala sa kanya na hindi lang siya ang lumalaban para sa hininga. Dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay gumalaw sa gitna ng kawalan, pilit na humahawak sa anumang bagay na maaaring magligtas sa kanya. Ang kanyang mga baga ay tila sasabog na sa tindi ng pangangailangan para sa hangin, at ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Sa gitna ng kanyang paglubog, isang maliwanag na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Ang mukha ni Rafael na puno ng pagmamahal noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang alaalang iyon na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas ay ngayon ang naging pabigat na nagpapabaon sa kanya sa ilalim. Ngunit kasabay nito ay ang galit. Isang nagbabagang apoy na sumiklab sa gitna ng malamig na karagatan. Hindi siya maaring mamatay ng ganito. Hindi siya papayag na ang huling alaala ng kanyang anak ay ang kadiliman ng tubig. Isang matigas na bagay ang biglang tumama sa kanyang likuran. Isang piraso ng driftwood na tila ipinadala ng langit ang lumutang sa kanyang tabi. Gamit ang huling hibla ng kanyang lakas, niyakap ni Mayumi ang kahoy. Ang kanyang ulo ay lumitaw sa ibabaw ng tubig at ang unang bugso ng hangin na pumasok sa kanyang mga labi ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa kanyang lalamunan. Kasabay nito ang malakas na buhos ng ulan na tumatama sa kanyang mukha na tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Hindi kalayuan sa pampang ng isang maliit at tahimik na barangay sa Iloilo, isang matandang manging-isda ang nag-aayos ng kanyang mga lambat sa ilalim ng maliit na shed. Si Mang Lito, na ang balat ay kasing tigas na ng balat ng puno dahil sa katandaan at asin ng dagat, ay napatigil lang makita ang isang anino sa gitna ng malalaking alon. Sa simula ay akala niya ay isang tumpok lamang ng mga basura mula sa gitna ng dagat. Ngunit nang makita niya ang isang puting tela na kumakaway, ang apron ni Mayumi, ay agad siyang kumilos. Ang paghila ni Mang Lito sa katawan ni Mayumi mula sa dalampasigan ay isang eksena ng tahimik na kabayanihan. Ang bawat hakbang ng matanda sa basang buhangin ay puno ng pag-aalala. Nang mailapag niya ang babae sa loob ng kanyang munting dampa na gawa sa nipa at kawayan, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Mayumi at ang lagutok ng kawayan sa ilalim ng kanyang bigat. Tiis lang, iya. Nandito na ako. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Bulong ni Mang Lito habang mabilis na kumukuha ng mga tuyong tela. Ngunit ang trahedya ay tila hindi pa tapos. Ang shock ng pagkahulog at ang lamig ng tubig ay nag-trigger sa isang bagay na kinatatakutan ni Mayumi. Isang matinding kirot na tila isang kidlat na gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang tiyan, ang nagpaungol sa kanya sa sakit. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa banig na kawayan at ang kanyang pawis ay humalo sa alat ng dagat sa kanyang muka. Mang Lito, ang baby ko. Hirap na sambit ni Mayumi. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na panalangin. Sa loob ng maliit na dampang iyon, sa gitna ng hagupit ng bagyo sa labas, ay nagsimula ang isang labanan para sa bagong buhay. Walang doktor, walang malinis na kagamitan. Tanging ang liwanag ng isang maliit na gasera na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang bawat hilab ng tiyan ni Mayumi ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, at ang kanyang tiwala sa mundo. Ngunit sa bawat pag-iri, ang kanyang galit ay nagiging lakas. Ang bawat patak ng dugo sa banig ay tila tinta na sumusulat ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay binasag lamang ng mahinang ungol ni Mayumi at ang tunog ng ulan sa bubong na tila isang malungkot na musika. At sa wakas,
Isang maliit at manipis na tinig ang umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng dampa. Isang sanggol na babae, maliit ngunit may matapang na tinig, ang ipinanganak sa gitna ng kahirapan at pighati. Nang ilapag ni Mang Lito ang sanggol sa dibdib ni Mayumi, ang lahat ng sakit sa katawan ng ina ay tila naglaho. Tiningnan ni Mayumi ang kanyang anak, ang maliliit na daliri, ang mapupulang pisingi, at ang mga matang hindi pa man nagbubukas ay tila alam na ang bigat ng mundong kanilang kinatatayuan. Lunaya! Bulong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng pang-inginig. Ang pangalan mo ay Lunaya. Dahil ikaw ang liwanag ko sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Habang mahigpit na yakap ang kanyang anak, tumingin si Mayumi sa bintana ng kanilang maliit na dampa kung saan tanaw ang madilim na dagat na minsang nagdala sa kanila ng matinding takot. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kabaitan, ay naging matatag na parang kristal. Sa sandaling iyon, ang Mayumi na dating kilala ni Rafael, mahina, tahimik at walang kakampi, ay tila naiwan na sa nakaraan. Ang babaeng naroon ngayon ay isang ina na handang harapin ang anumang pagsubok para sa kapakanan ng kanyang anak. Hindi tayo mananatiling ganito, Lunaya. Pangako niya habang hinahaplos ang malambot na buhok ng sanggol. Ang bawat luhang ibinagsak ko ngayong gabi ay babayaran nila ng doble. Hindi ako namatay, Rafael. At tinitiyak ko sa iyo, pagsisihan mong hinayaan mo akong mabuhay. Sa gitna ng katahimikan, napansin ni Mayumi ang isang bagay sa leeg ni Mang Lito. Isang maliit na medalyon na tila pamilyar sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito maitanong, ang matanda ay tumalikod na upang kumuha ng mainit na tubig. May isang misteryo sa mga mata ni Mang Lito. Isang lungkot na tila may malalim na pinagmulan. Sa labas, ang bagyo ay nagsisimulang huminahon. Ngunit sa puso ni Mayumi, isang mas malaking unos ang kasalukuyang nabubuo. Isang unos na hinding-hindi makakalimutan ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Ang bawat sentimong kinikita ni Mayumi mula sa pagtitinda ng kakanin sa maliit na palengke ng nayon ay tila isang patak ng pawis na kasing halaga ng ginto. Sa loob ng ilang buwan, ang munting kubo ni Mang Lito ang naging kuta nila ni Lunaya laban sa lupit ng mundo. Habang ang kanyang mga daliri ay namumula sa init ng pagluluto at ang kanyang likod ay kumikirot sa pagpasa ng basket, ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay ang halimuyak ng sanggol na himbing na natutulog sa isang duyan na gawa sa sako. Isang hapon, ang katahimikan ng nayon ay nagulo nang dumating ang isang pangkat ng mga mamahaling sasakyan. Ang alikabok sa kalsada ay pumailan lang na tila nagbabadya ng pagdating ng isang kapangyarihang hindi kailanman nakita sa lugar na yon. Ang mga tao ay nagbulong-bulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at takot habang pinapanood ang pagbaba ng isang lalaking may matikas na tindig sa kabila ng katandaan. Si Don Severino Alcantara. Ang pangalan niya ay kasing tunog ng pilak sa buong bansa, isang trilyonaryong kilala sa kanyang bagsik sa negosyo, ngunit may isang lihim na sugat sa puso na hindi kailanman naghilom. Narito siya para sa isang charity mission, isang gawaing ginagawa niya taon-taon sa pag-asang baka sa isang sulok ng Pilipinas ay mahanap niya ang nawawalang piraso ng kanyang buhay. Nasa gilid lamang si Mayumi, nakayuko habang inaayos ang kanyang mga tinda. Pilit na hindi nagpapaunawa sa mga dayuhang naroroon. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paglalaro. Habang kinukuha ni Mayumi ang kanyang panyo upang punasan ang pawis sa kanyang noo, bahagyang sumabit ang kanyang kamay sa kuwintas na suot niya mula pa noong bata siya. Isang lumang medalyon na may kakaibang ukit ng isang rosas na ginto. Nalaglag ang medalyon sa lupang tuntungan at sa mabilis na pagkakataon, ang sikat ng araw ay tumama rito na lumikha na isang kislap na tila tumawag sa pansin ni Don Severino. Ang matanda na nooy nakikipag-usap sa kapitan ng barangay
ay biglang napatigil. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Iha, ang medalyong iyan. Ang boses ni Don Severino ay nanginghinig, tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Nag-angat ng tingin si Mayumi. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata ng isang ulilang itinapon ng tadhana at ng isang amang nawala ng pag-asa. Nakita ni Don Severino sa mukha ni Mayumi ang mga matang dati niyang hinahalikan bawat gabi bago matulog ang kanyang maliit na anak. Ang mga matang katulad ng sa kanyang yumaong asawa. Dahan-dahang lumapit ang matanda, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang maabot niya ang kinaroroonan ni Mayumi, hindi niya napigilang manghina. Ang kanyang mga kamay na nagpatakbo ng malalaking korporasyon ay dahan-dahang humawak sa medalyon na ngayon ay nasa palada ni Mayumi. Saan mo nakuha ito? Ito ang medalyon na ipinagawa ko para sa aking anak bago siya kinuha sa akin 25 taon na ang nakalilipas. Tanong ni Don Severino habang ang mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang mga kulubot na pisingi. Ito lang po ang tanging alaala ko mula sa mga magulang na hindi ko nakilala. Mahinang sagot ni Mayumi. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Sabi po sa ampunan, suot ko na ito nang mahanap ako. Hindi na nag-atubili si Don Severino. Isang mabilis na tawag sa kanyang mga tauhan. Isang mabilis na pagsusuri ng DNA na isinagawa sa loob ng pinakamodernong laboratorio sa lungsod at ang katotohanang matagal lang nakabaon sa limot ay muling nabuhay. Nang lumabas ang resulta, ang silid sa loob ng mansyon ni Don Severino sa lungsod ay nabalot ng isang mabigat ngunit mapayapang katahimikan. Ang papel na hawak ng matanda ay nanginghinig. Ang positibang resulta ay tila isang selyo na nagbukas sa pintuan ng langit. Mayumi. Ikiaw si Christina. Ikaw ang aking anak. Hagulhol ng matanda habang niyayakap ang babaeng matagal na niyang ipinagdarasal. Sa bisig ng kanyang tunay na ama, naramdaman ni Mayumi ang isang init na hindi niya kailanman naramdaman kay Rafael. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng kanyang tunay na pagkatao, ay ang pagbabalik din ng alaala ng gabing itinulak siya sa bangin. Ang kanyang luha ay hindi lamang luha ng kagalakan, kundi luha ng isang matinding pagnanais para sa katarungan. Papang! Ang unang pagkakataon na binigkas niya ang salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Don Severino. May isang taong sumira sa buhay ko. May isang taong nagtangkang pumatay sa apo niyo. Ang mukha ni Don Severino ay biglang nagbago. Ang kuryente ng galit ay dumaan sa kanyang mga mata. Sino ang hayop na yon? Sabihin mo sa akin, Christina. At sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanyang pangalan bukas na bukas din. Ngunit hinawakan ni Mayumi ang kamay ng kanyang ama. Huwag, Papang. Hindi ko gustong gamitin mo ang kapangyarihan mo para lang sa isang mabilis na paghihigante. Gusto ko silang makitang bumagsak ng paunti-unti. Gusto kong makita ang mukha ni Rafael Vergara kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang basura ay ang siyang tatapos sa kanyang lahat-lahat. Sa sandaling yon, ang loob ng marangyang opisina ni Don Severino ay naging saksi sa pagkapanganak ng isang bagong pagkatao. Wala na si Mayumi na mahina. Ang nga sa harap ng Don ay isang babaeng may dugong alkantara, matalino, matapang at mapanganib. Tutulungan kita, anak. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Pangako ni Don Severino. Salamat, Papang. Sagot ni Mayumi habang nakatingin sa malayo, tila tinatanaw ang kinaroroonan ni Rafael sa Manila. Mula ngayon, ang pangalan ko ay Mara. Mara Alcantara. At ang bawat sentimong ibinigay sa akin ng tadhana ay gagamitin ko para sa isang layunin, ang makuha ang hustisya para sa amin ni Lunaya. Habang ang araw ay lumulubog sa abot tanaw,
Ang simoy ng hangin sa Iloilo ay tila nagdadala ng isang babala patungo sa mga taong nantataksil. Ang dagat na dapat ay naging libingan ni Mayumi ay naging tulay lamang patungo sa kanyang muling pagbangon. Hindi ka na ang babaeng itinulak sa bangin, Christina. Ikaw na ngayon ang bangin na kanilang kakahulugan. Ang boses ni Attorney Eladio Quintero ay kalmado, ngunit may talim, habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Sa loob ng malawak na silid-aklata ng mansyon ng mga Alcantara, ang amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ay humalo sa lamig ng aircon. Nakaupo si Mayumi, na ngayon ay mas kilala na bilang Mara, sa isang silya na nababalot ng pulang pelus. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa pagmamasa ng harina, ay maingat na ngayong nilalagyan ng lotion upang maging malasutla. Ngunit sa likod ng panlabas na pagbabagong ito, ang kanyang puso ay nananatiling isang nagbabagang uling na pilit na pinapanatili ang init. Sa loob ng 3 taon, ang mansyon ay naging isang paaralan ng disiplina at pagtitimpi. Sa ilalim ng gabay ni Attorney Eladio, ang tapat na kanang kamay ng kanyang ama, natutunan ni Mara ang wika ng mga lobo sa mundo ng negosyo. Natutunan niyang basahin ang mga numero na tila ba mga tula at unawain ang mga kontrata na tila ba mga taktika sa digmaan. Ang galit ay isang magandang gasolina, Mara. Wika ni Eladio habang pinapanood ang babaeng nag-aaral ng stock market reports. Ngunit kung hahayaan mong lamunin ka nito, ikaw ang unang masusunog. Ang kailangan mo ay hindi lang paghihigante, kundi hustisya na may kasamang talino. Tumanggo si Mara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pangalan ng kumpanya ni Rafael, ang Vergara Shipping Lines. Ayon sa ulat, lumago ang kumpanya ni Rafael sa tulong ng yaman ni Cassandra Del Fiero. Ngunit ang pundasyon nito ay marupok, puno ng mga utang at maanumalyang transaksyon. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagsasanay, tumayo si Mara sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Ang kanyang buhok ay mahaba pa rin, abot hanggang sa kanyang baywang. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Rafael habang bumubulong ng mga kasinungalingan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang matalim na gunting mula sa lamesa. Sa loob ng salamin, nakita niya ang anino ni Mayumi, ang babaeng mahiyaing numingiti, ang babaeng nangarap ng simpleng buhay. Sa isang mabilis at determinadong pagkilos, narinig ang mahinang tunog ng pagdaan ng bakal sa bawat hibla ng kanyang buhok. Ang mahahabang hibla ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila ba mga tuyong dahon na nalalaglag mula sa isang punong handa lang muling sumibol. Ang bawat pagputol ay tila isang pagpunit sa kanyang nakaraan. Ang bawat pagbagsak ng buhok sa malamig na marmol ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Nang matapos siya, isang bagong mukha ang tumingin sa kanya mula sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, hanggang balikat na lamang, na lalong nagbibigay diin sa matatag na hubog ng kanyang mukha at sa mga matang puno ng determinasyon. Wala na ang dating lambing na makikita sa kanyang mga mata. Ang natitira ay ang malamig na ningning ng isang alkantara. Tapos na ang pagtatago, Mayumi. Mahina niyang bulong sa sarili habang hinahaplos ang kanyang maikling buhok. Ngayong gabi, iiwan mo na ang pangalang iyon sa nakaraan. At mula roon, magsisimula si Mara. Pumasok si Don Severino sa silid at napatigil nang makita ang pagbabago ng kanyang anak. Ang matanda ay lumapit at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Mara. Nakita niya ang sakripisyo sa mga mata ng kanyang anak, ang sakit na pilit na ginagawang sandata. "Handa ka na ba, anak?" tanong ng Don. "Handa na ako, Papang," sagot ni Mara. Ang Vergara Shipping ay naghahanap ng bagong investor para sa kanilang expansion sa Manila. Panahon na para ipakilala natin ang Alcantara Holdings sa kanila. Mag-iingat ka, Mara. Si Rafael ay isang ahas at si Cassandra ay isang linta. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nasisipsip ng buo. Babala ni Don Severino.
Ngumiti ng bahagya si Mara, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hayaan niyo silang subukan, Papang. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng patalim. At hindi ako titigil hanggat hindi nila nararamdaman ang bawat sakit na idinulot nila sa akin at kay Lunaya. Nang gabing yun, habang mahimbing na natutulog ang maliit na si Lunaya sa kabilang silid, si Mara ay nanatiling gising. Tinitingnan ang isang larawan ni Rafael at Cassandra sa isang lifestyle magazine. Ang mga ito ay nakangiti. Tila ba walang bahid ng dugo ang kanilang mga kamay? Dahan-dahang pinunit ni Mara ang larawan, eksakto sa gitna ng kanilang mga mukha. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang maliit na pasimula ng malaking pagkasira na kanyang idudulot. Ang huling hakbang ng kanyang paghubog ay ang pagpunta sa Manila. Ang lungsod na naging saksi sa kanyang paghihirap ay magiging saksi naman na yon sa kanyang pagbabalik. Isang pagbabalik na hindi nila kailanman inaasahan. Ang liwanag ng mga chandelier sa malawak na ballroom ng Manila Hotel ay tila lubulibong mga bituin na bumagsak mula sa langit, nagbibigay ng nakasisilaw na ningning sa bawat sulok ng silid. Ang halimuyak ng mga sariwang rosas at ang amoy ng mamahaling wine ay humahalo sa hangin, habang ang tunog ng pagtatama ng mga kristal na baso ay naglilikha ng isang himig ng karangyaan. Ito ang mundo kung saan ang bawat ngiti ay may presyo at ang bawat salita ay may nakatagong pakay. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Rafael Vergara, suot ang isang itim na taksido na gawa ng isang tanyag na designer. Sa kanyang tabi, si Cassandra Del Fiero ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na asul na gown. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot ng mahigpit sa braso ni Rafael. Tila ba nagmamarka ng kanyang teritoryo? Sila ang itinuturing na power couple ng gabi, ang mga tagapagmana ng lumalagong imperyo ng transportasyon sa bansa. Ngunit ang atensyon ng lahat ay biglang nabaling sa pintuan nang ianunsyo ng MC ang pagdating ng pinakahihintay na panauhin. Don Severino Alcantara and his daughter, the heiress of Alcantara Holdings, Miss Mara Alcantara. Ang bawat hakbang ni Mara sa itim na carpet ay puno ng grasya at awtoridad. Suot ang isang simpleng puting terno na nagpapakita ng kanyang sopistikadong ganda. Ang kanyang maikling buhok ay nakaistilo ng maayos, nagbibigay diin sa kanyang mapupulang labi at matatapang na mata. Sa kanyang tabi, ang kanyang ama ay nakangiti ng may pagmamalaki, habang si Attorney Eladio ay nakasunod ng may matalas na paningin. Naramdaman ni Mara ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso nang makita niya si Rafael mula sa malayo. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay tila gustong sumigaw, gustong tumakbo at saktan ang lalaking pumatay sa kanyang pagkatao. Ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang clutch bag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tilang sutla. Isang malalim na hininga ang kanyang kinuha, sapat lamang upang panatilihin ang lamig sa kanyang mga mata. Christina, bulong ni Don Severino sa kanyang tabi. Tandaan mo, ikaw ang may hawak ng alas. Alam ko, Papang, mahinang sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin, ngunit puno ng determinasyon. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ni Rafael, ang bawat segundo ay tila bumabagal. Nakita ni Mara ang pagbabago sa mukha ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanglaki ng bahagya. Ang kanyang baso ng wine ay muntik ng malaglag sa kanyang kamay. May isang pamilyar na kaba na gumuhit sa mukha ng lalaki. Isang anino ng nakaraan na tila muling nagpapakita. Don Severino! Isang malaking karangalan na makita kayo rito. Bati ni Rafael nang makalapit sila. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang pagiging mabulaklak. At ito ba ang inyong anak, Miss Mara Alcantara? Dahan-dahang itinaas ni Mara ang kanyang paningin. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Rafael.
ang mga matang huling nakita niya sa itaas ng bangin. Ang kanyang labi ay gumuhit sa isang ngiting, hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting tila isang matalim na balisong na nakatago sa likod ng sutla. Nice to meet you, Mr. Vergara. Wika ni Mara. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Ginamit niya ang kanyang pinakasopistikadong tono, malayo sa mahiyaing pananalita ni Mayumi noon. Kinuha ni Rafael ang kamay ni Mara upang halikan ito, isang formal na pagbate sa mataas na lipunan. Sa sandaling dumampi ang mga labi ni Rafael sa kanyang balat. Naramdaman ni Mara ang isang matinding pandidiri na tila ba may mga uod na gumagapang sa kanyang braso. Ngunit hindi siya kumurap. Hindi siya gumalaw. Pinanood niya ang lalaking ito habang nagpapanggap na isang ginoo, habang ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng tuyong dugo ng kanyang nakaraan. May kakaiba sa'yo, Miss Alcantara. Bulong ni Rafael habang nananatiling nakatingin sa kanya. Para kang isang panaginip na pilit kong inaalala. Baka isang bangungot, Mr. Vergara? Mabilis na sagot ni Mara na sinundan ng isang mahinang tawa na tila musika, ngunit may kasamang babala. Minsan, ang mga bagay na akala nating nakalimutan na natin ay bumabalik sa paraang hindi natin inaasahan. Naramdaman ni Cassandra ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri si Mara mula ulo hanggang paa. Miss Alcantara, balita ko ay bago ka lang sa Maynila. Marami ka pang dapat matutunan tungkol sa kung paano tumatakbo ang mga bagay dito. Salamat sa paalala, Miss Del Fiero. Sagot ni Mara. Ang kanyang paningin ay lumipat sa babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ngunit huwag kang mag-alala, mabilis akong matuto, lalo na pagdating sa pagtukoy kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang ahas na nagtatago sa damo. Ang mukha ni Cassandra ay namula sa galit, ngunit bago pa man siya makasagot ay tinawag na sila ni Don Severino para sa isang toast. Sa buong gabi, naramdaman ni Mara ang mga mata ni Rafael na nakasunod sa kanya. Isang halo ng paghanga at matinding takot ang nakikita niya sa mga mata nito. Nang matapos ang gabi, habang naglalakad si Mara patungo sa kanyang sasakyan, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang hawak na naging dahilan upang ang kanyang buong katawan ay manigas sa gitna ng kadiliman ng parking lot. Mara! Ang boses ni Rafael ay tila isang bulong sa hangin, puno ng pagkalito at pagnanasa. Sino ka ba talaga? Dahan-dahang lumingon si Mara. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang misteryosong anyo. Hindi siya sumagot ng direkta. Sa halip, lumapit siya ng bahagya kay Rafael, sapat na upang maramdaman nito ang init ng kanyang hininga. Ako ang tadhana na hindi mo matatakasan, Rafael. Mahinang bulong ni Mara, bago siya pumasok sa loob ng sasakyan at iniwan ang lalaki na katayo roon, nanginginig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan ni Mara ang kanyang kamay. Ang kamay na hinawakan ni Rafael. Kinuha niya ang isang basang tila at pilit na kinuskos ang kanyang balat hanggang sa ito ay mamula. Tila ba nais niyang burahin ang bawat bakas ng presensya ng lalaki. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang inang nagsisimula ng maningil. Ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal, Rafael. Kapag nagkaroon ito ng kahit isang maliit na lamat, kahit gaano mo pa ito pakintabin, hindi na nito mababalik ang dati niyang ningning. Ang boses ni Mara ay malambot, tila isang haplos ng seda sa balat, habang dahan-dahan niyang inilalapag ang isang tasa ng kape sa harap ni Rafael. Narito sila sa loob ng kanyang pribadong opisina sa Alcantara Holdings. Isang silid na puno ng matatayog na salamin, kung saan tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang sikat ng araw ay tumatago sa bintana, nagbibigay ng anino sa mukha ni Mara
na tila ba isa siyang anghel na may nakatagong pakpak ng bakal. Kanina pa, hindi mapakali si Rafael. Ang kanyang mga daliri ay panay ang laro sa kanyang mamahaling relos at ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa mga papeles na nakahain sa lamesa. Isang malaking investment ang inaalok ni Mara, isang pagkakataon na magliligtas sa Vergara Shipping mula sa mga utang na unti-unti nang sumasakal dito. Ngunit, ang bawat tulong ay may kaakibat na kondisyon. I know you need this investment, Rafael. Pagpapatuloy ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaki. Tila ba binabasa niya ang bawat maruming sikreto nito? But I have concerns. Nakikita ko ang mga report ng Del Fiero Real Estate. Masyadong malaki ang kontrol ni Cassandra sa mga asset mo. Hindi ba't delikado yon para sa isang lalaking tulad mo na nais magtayo ng sariling pangalan? Napahinto si Rafael. Cassandra is my wife, Mara. She's been with me through thick and thin. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mara. Isang tunog na tila mga kampanilya, ngunit may kasamang lason. Is she really with you? O baka naman ginagamit ka lang niya para mapanatili ang kanyang status? Pansinin mo, Rafael. Sa tuwing may tagumpay ka, siya ang laging bida. Pero sa tuwing may crisis, ang pamilya ba niya ang unang tumutulong? O ikaw ang unang sinisisi? Ang mga salitang iyon ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa ego ni Rafael. Alam ni Mara kung saan siya lulugar. Ang pagkalalaki ni Rafael ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Rafael na utang niya ang lahat kay Cassandra at ang pakiramdam na yon ay unti-unti nang nagiging isang mabigat na tanikala. This deal, it should stay between the two of us, bulong ni Mara habang bahagya siyang yumuyuko patungo kay Rafael. If you want the Alcantara support, you need to show me that you are the captain of your own ship. Hindi mo kailangang sabihin ang lahat kay Cassandra. Sometimes, a king needs to protect his kingdom alone. Sa labas ng opisina, ang tunog ng mabilis na mga yabag sa hallway ay nagpahiwatig ng pagdating ng isang bagyo. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto nang walang pahintulot. Si Cassandra, na may galit sa mga mata at namumulang mga pisingi, ay pumasok sa silid. What is the meaning of this, Rafael? Bakit hindi mo sinabi sa akin na narito ka? Ang boses ni Cassandra ay matinis, puno ng paghihinala. Tumayo si Mara ng may kalmante. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Miss Del Fiero, we were just discussing business. Private business. Private? My husband doesn't have secrets from me. Bulyaw ni Cassandra, habang ang kanyang mga mata ay tila gustong tunawin si Mara sa kinatatayuan nito. Tumingin si Mara kay Rafael, isang tingin na puno ng pang-uuyam at hamon. Tila ba sinasabi nito? Kita mo na, wala kang kalayaan. Naramdaman ni Rafael ang kahihiyan sa harap ni Mara. Ang pag-aalinlangang itinanim ni Mara ay nagsisimula ng tumubo. Tiningnan niya si Cassandra, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may pagkairita. Cassandra, can you please calm down? Negosyo ito. Umuwi ka na, mag-uusap tayo mamaya. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal kay Cassandra. Sa buong pagsasama nila, ito ang unang pagkakataon na pinahiya siya ni Rafael sa harap ng ibang tao. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling bag. You're making a mistake, Rafael. Babala ni Cassandra bago siya tumalikod at mabilis na lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang high heels sa sahig ay tila ba isang babala ng paparating na gulo. Nang maiwan ang dalawa, muling bumalik ang katahimikan. Kinuha ni Mara ang folder ng investment at inabot ito kay Rafael. Don't let her control your future, Rafael. You deserve to be more than just Mr. Del Fiero. Habang paalis si Rafael,
naiwan si Mara sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang gallery. Doon ay nakita niya ang litrato ni Lunaya, ang kanyang anak na may niting kilabawalang bahid ng dumi ang mundo. Hinaplos ni Mara ang screen. Ang kanyang mga mata ay biglang lumambot. Para sa iyo ito, anak. Bulong niya sa katahimikan. Sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bawat sakit na naranasan natin. Ngunit habang naglalakad si Rafael patungo sa kanyang sasakyan, may isang bagay siyang naramdaman sa loob ng kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na hindi niya napansing naroon kanina. Inilabas niya ito at biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Isang maliit, marumi at basang baon ng kamay para sa sanggol. Ang puting tela ay may burda ng maliit na bulaklak. Ang mismong baon ng kamay na tinahe ni Mayumi bago siya itinulak sa bangin. Ang pawis ni Rafael ay biglang naging malamig. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang paligid ay tila ba biglang nawala ng tunog. Paano napunta ang bagay na ito sa kanyang bulsa? Ang multo ba ng nakaraan ay nagsisimula ng magpakita o may isang taong naglalaro sa kanyang katinuan? Sa di kalayuan, sa loob ng kanyang sasakyan, nakita ni Cassandra si Rafael na tila ba nakakita ng isang halimaw habang hawak ang maliit na tela. Ang kanyang pagsiselos ay napalitan ng isang malalim na paghihinala. May itinatago si Rafael, isang lihim na hindi konektado sa pera o negosyo, kundi sa isang nakaraang akala niya ay matagal na niyang nabaon, kasama ng babaeng itinuring nilang basura. Sino ang naglalagay nito rito? Isang basura. Isang basurang dapat ay matagal na nilang itinapon. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marangyang opisina, puno ng takot na pilit niyang ikinukubli sa pamamagitan ng galit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang dayaryo. Isang kahon na hindi niya alam kung paano nakarating sa kanyang mesa sa kabila ng mahigpit na security ng kumpanya. Sa loob nito ay may isang piraso ng kakanin, isang binagol na tila bagong luto pa, naglalabas ng halimuyak ng gatas ng niyog at asukal na pula. Iyon ang paboritong lutuin ni Mayumi. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tila isang laso na dahan-dahang sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagsisimulang sumikip. Ang amoy ng pandan ay unti-unting humahalo sa hangin. Tila ba may isang invisible na presensya na nagluluto sa isang sulok na hindi niya makita. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, naghihintay na may pumasok at sabihing isa lamang itong masamang biro. Ngunit walang dumating. Tanging ang sarili niyang mabilis na paghinga ang maririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sir Rafael, are you okay? Narinig ko po kayong sumisigaw. Ang boses ng kanyang sekretarya mula sa intercom ay naging dahilan upang mapatalon si Rafael sa kanyang kinauupuan. Wala! Huwag kang papasok! Busy ako! Bulyaw niya habang mabilis niyang itinago ang kahon sa ilalim ng kanyang mesa. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababadya ng isang masamang balita. Ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit mula sa kanyang noo, malamig at malagkit. Tila ba ang mismong hangin ay nagiging tubig na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Nang hapong iyon, nagpasya si Rafael na pumunta sa isang bar upang lunurin ang kanyang takot sa alak. Ngunit kahit ang pinakamatapang na whiskey ay hindi kayang burahin ang imahe ng puting baon ng kamay na natagpuan niya sa kanyang bulsa kagabi. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang madilim na kailaliman ng dagat sa Iloilo. Nakikita niya ang mga kamay ni Mayumi na pilit umaabot sa kanya habang ito ay lumulubog. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Cassandra na may suot na maskara ng pag-aalala na alam ni Rafael na puno ng pag-aalinlangan. You look terrible, Rafael. Para kang nakakita ng multo. Is this about that Alcantara woman again? O baka naman ako konsensya ka na sa mga bagay na akala mo ay tapos na.
Shut up, Cassandra! Wala kang alam! Sigaw ni Rafael bago siya naglakad patungo sa kanilang silid at malakas na isinara ang pinto. Sa gitna ng gabi, ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang buhay na nilalang. Nagising si Rafael dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang lumamig at ang amoy ng dama de noche, ang paboritong bulaklak ni Mayumi na itinanim nito sa kanilang lumang hardin, ay dahan-dahang namuo sa paligid ng kanyang kama. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga buto ay tila nanginginig sa takot. Lumakad siya patungo sa bintana, ngunit bago pa man niya ito maabot, ay may narinig siyang isang tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang himig. Isang mahina at malambing na tinig ng isang babae na kumakanta ng isang Ilonggo lullaby. Ang boses ay tila nanggagaling sa mga dingding. Tila ba ang mismong bahay ay naalala ang kanta? Walang mga salitang binibigkas. Tanging ang malungkot at dahan-dahang indayog ng boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa tuwing siya ay pagod mula sa trabaho. Mayumi? Bulong ni Rafael sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Mayumi, ikaw ba yan? Walang sumagot. Ang kanta ay dahan-dahang humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa sahig, malapit sa kanyang mga paa, ay may isang bagay na hindi naroon kanina. Isang basang marka ng paa. Ang marka ng isang maliit na paa ng babae. Tila ba may isang taong kakarating lang mula sa ilalim ng dagat at dumaan sa kanyang silid? Napasandal si Rafael sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang katinuan ay unti-unti nang bumibigay. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging mukha ni Mayumi. Ang bawat ihip ng hangin ay tila bulong ng kanyang pangalan. Kinabukasan, pumasok si Rafael sa opisina na may malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, nakita niya si Mara na nakatayo roon. Suot ang isang puting dress na tila ba sumasalamin sa kadalisayan ng isang biktima. Good morning, Rafael. You look tired. Parang hindi ka nakatulog ng maayos. Wika ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng malasakit na tila isang matalim na kutsilyong nakabalot sa bulaklak. Mara, may nangyayari sa akin. May nagpapadala ng mga bagay. May naririnig akong mga boses. Sumbong ni Rafael. Ang kanyang pride ay tuluyan ng naglaho sa harap ng kanyang kinatatakutan. Lumapit si Mara at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Rafael. Ang haplos niya ay malamig. Tila ba ang kanyang balat ay galing sa yelo? Baka naman pagod lang yan, Rafael. O baka naman ang nakaraan mo ang pilit na kumakausap sa'yo. Sabi nila, ang mga kaluluwang hindi nakakuha ng katarungan ay hinding-hindi titigil hanggat hindi sila nakakapaghiganti. Tumingin si Rafael kay Mara at sa isang saglit ay nakita niya ang isang kislap sa mga mata ng babae. Isang kislap na tila ba nanggagaling sa ilalim ng dagat. Sino ka ba talaga, Mara? Tanong ni Rafael sa pagitan ng kanyang panginginig. Ngumiti si Mara. Isang ngiting tila isang huling paalam. Ako? Ako lang naman ang taong tutulong sa'yo na harapin ang iyong mga multo. After all, what are friends for? Nang makaalis si Mara, muling naiwan si Rafael sa katahimikan. At sa gitna ng katahimikan ng tanghali, muling narinig ni Rafael ang himig ng lalabay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ay tila nanggagaling sa ilalim mismo ng kanyang mesa. Ang bawat nota ay tila isang sumpa at ang bawat hininga ng kanta ay tila isang pangako na ang gabi ay muling darating, dala ang mga alaala ng isang babaeng hindi niya kailanman dapat pinatay. Sa gitna ng masukal at mabahong eskinita ng tundo, kung saan ang amoy ng napanis na pagkain at kanal ay tila ba hindi na nawawala,
Naglalakad si Mara na may suot na simpleng pantalon at t-shirt. Malayo ang anyo niya ngayon sa marangyang Miss Alcantara na nakikita sa mga ballroom ng Makati. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay puno ng layunin, hanggang sa marating niya ang isang barung-barung na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon, sa isang sulok ng maliit na silid, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa sahig, abala sa pagtitig sa isang lumang litrato. Si Yaya Belen. Siya ang tanging taong nagpakita ng tunay na malasakit kay Mayumi noong siya ay nakatira pa sa pamamahay ng mga Vergara. Siya ang saksi sa bawat luha at bawat pasakit na dinanas ng babaeng itinuring niyang sariling anak. Nay Belen, mahinang tawag ni Mara. Ang kanyang boses ay bumalik sa malambing na tono ni Mayumi. Napaanghat ng tingin ng matanda. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katandaan at labis na pag-iyak ay unti-unting nanlaki. Binitawan niya ang litrato at nanginig ang kanyang mga labi habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mukha ni Mara. Mayumi? Anak? Buhay ka? Ang boses ni Yaya Belen ay tila isang pabulong na panalangin, puno ng hindi paniniwala. Dahan-dahang lumuhod si Mara sa harap ng matanda at hinawakan ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Opo, Nay Belen, buhay po ako. Hindi po ako pinabayaan ng dagat. Humagulgol ang matanda at niyakap ng mahigpit si Mara. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig sa loob ng maliit na silid ay ang tunog ng kanilang pang-iyak. Isang pag-iyak na naglalabas ng lahat ng sakit, pang-ungulila at bigat ng nakaraang 3 taon. Patawarin mo ako, anak. Wala akong nagawa ng gabing iyon. Wika ni Yaya Belen sa gitna ng kanyang paghikbi. Nakita ko ang lahat. Nakita ko si Rafael na dinala ka palayo habang umuulan. At nang bumalik siyang mag-isa, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Nakita ko rin ang mga bakas ng putik at dugo sa likod ng kanyang sasakyan habang pilit niya itong nililinis sa gitna ng dilim. Nanigas ang katawan ni Mara. Ang katotohanang matagal na niyang alam ay tila muling naging sariwa. Dugo, Nay Belen? May nakita kayong dugo? Oo, anak. At bago pa man niya matapos linisin ang lahat, nakita ko ang isang maliit na baon ng kamay na naiwan sa sahig ng garahe. Itinago ko iyon, ngunit kinuha rin ni Cassandra nang maghalugog siya sa aking mga gamit at pinalayas ako ng walang anumang bayad. Pagpapatuloy ng matanda. Hinaplos ni Mara ang likod ni Yaya Belen. Huwag na kayong mag-alala, Nay Belen. Nandito na ako. Hindi ko na kayo hahayaang maghirap sa lugar na ito. Pero kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan kong sabihin nyo ang lahat ng nakita nyo sa tamang panahon. Kahit ano, anak. Kahit ang buhay ko ay ibibigay ko para makuha mo ang katarungan. Pangako ni Yaya Belen. Inalalayan ni Mara ang matanda patungo sa isang naghihintay na sasakyan sa labas ng eskinita. Dadalhin niya si Yaya Belen sa isang ligtas na lugar kung saan ito ay aalagaan ng mga tapat na tauhan ni Don Severino. Sa bawat segundong lumilipas, ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Gayunpaman, habang paalis ang sasakyan ni Mara, hindi niya napansin ang isang itim na SUV na nakaparada sa dikalayuan. Sa loob nito, si Cassandra ay nakamasid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng paghihinala. Kanina pa niya sinusundan si Mara mula nang lumabas ito ng Alcantara Holdings. Ang makita itong kasama ang dating katulong na si Belen ay nagpapatunay lamang na may malaking niluluto ang babaeng ito. I knew it. You are connected to that pathetic woman. Bulong ni Cassandra sa sarili, habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lever ng steering wheel. Nagpatuloy si Cassandra sa pagsubaybay sa sasakyan ni Mara, hanggang sa marating nito ang isang tahimik at eksklusibong subdibisyon sa labas ng syudad. Nakita niyang pumasok si Mara sa isang modernong bahay. Maya-maya pa, lumabas si Mara sa garden, bitbit ang isang maliit na batang babae na may kulot na buhok
at mga matang tila ba mga bituin sa gabi. Ang puso ni Cassandra ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bata ay may mga feature na hinding-hindi niya mapagkakamalan. Ang hugis ng ilong at ang kurba ng mga labi na katulad ng kay Rafael. Anak? Ang boses ni Cassandra ay tila isang hininga ng lason. May anak sila? Ang selos na dati ay maliit lamang na apoy ay biglang naging isang dambuhalang sunog na handang tumupok sa lahat. Ang takot na baka mawala sa kanya ang yaman at posisyon ni Rafael ay napalitan ng isang mas matinding pagnanais na burahin ang bata at ang ina nito sa balat ng lupa. Dahan-dahang kinuha ni Cassandra ang kanyang tilpono at may tinawagan. Find out everything about that child. Na yun din. At maghanda kayo. May kailangang mawala bago pa mahuli ang lahat. Habang masayang nakikipaglaro si Mara kay Lunaya sa garden, hindi niya alam na ang panganib ay muling nakatitig sa kanila mula sa labas ng bakod. Ang katahimikan ng hapon ay tila ba isang babala ng isang mas malupit na bagyong paparating. Isang bagyong hindi na lamang pera o negosyo ang nakataya, kundi ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Sa di kalayuan, naramdaman ni Mara ang isang kakaibang kilabot sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit tanging ang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon sa hangin ang kanyang nakita. Niyakap niya ng mahigpit si Lunaya, tila ba pinoprotektahan ito mula sa isang invisible na kaaway. Kahit ano ang mangyari, Lunaya, hinding-hindi kanila masasaktan. Bulong ni Mara sa tenga ng bata. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng isang mahabang anino sa damuhan na tila ba isang madilim na kamay na pilit silang inaabot. Ang bawat pirma mo sa papel na ito, Rafael, ay isang hakbang patungo sa langit. O marahil, patungo sa isang impyernong ikaw mismo ang gumawa. Ang boses ni Mara ay parang isang banayad na kanta ng sirena, puno ng pang-akit, ngunit may dalang panganib na hindi nakikita. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga binti ay magalang na nakapatong sa isa't isa habang pinapanood ang nanginginig na kamay ni Rafael na hawak ang gintong ballpen. Sa loob ng opisina ng Alcantara Holdings, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na naghihintay ng biktima. Ang tanging maririnig ay ang dahan-dahang pagbugaan ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Rafael. Ang kumpanya ni Rafael, ang Vergara Shipping Lines, ay tila isang barkong unti-unti nang nilalamon ng dagat ng utang. Ang mga investor ay isa-isang bumibitaw at ang tanging lifeboat na nakikita niya ay ang joint venture na inaalok ni Mara. Isang proyekto na nangangakong magdodoble ng kanyang yaman sa loob lamang ng ilang buwan, ngunit nangangailangan ng lahat ng kanyang natitirang asset bilang collateral. Are you sure about this, Mara? This is everything I have. Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na pagmamakaawa. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa paningin ni Rafael, si Mara ay hindi lamang isang business partner. Siya ang babaeng nagpabalik sa kanyang pakiramdam na siya ay isang hari, malayo sa pagiging sunod-sunuran kay Cassandra. Rafael, business is for the brave. Sagot ni Mara habang bahagyang yumuyuko. Sapat na upang maamoy ni Rafael ang halimuyak ng mamahaling pabango nito na may halong amoy ng Dama de Noche. I trust you. I believe in your vision more than your own wife does. Pero kung natatakot ka, if you want to stay under Cassandra's shadow forever, then don't sign it. Ang salitang Cassandra's shadow ay tila isang latigon na humataw sa pride ni Rafael. Sa bawat araw na dumadaan, ang kanyang asawa ay lalong nagiging mapang-api. Lalong nagiging mabusisi sa bawat sentimong inilalabas niya. Ang galit at pagnanasa na patunayan ang kanyang sarili ay naging lason sa kanyang isipan. Sa isang mabilis na pagkilos, idiniin ni Rafael ang panulat sa papel. Ang pag-agos ng tinta sa ibabaw ng kontrata ay tila pag-agos ng dugo mula sa isang sugat
na hindi na maghihilom. Hindi niya alam, ang bawat letrang isinusulat niya ay ang kanyang sariling death warrant na maingat na idinisenyo ni Mara at Attorney Eladio. Samantala, sa labas ng gusali, sa loob ng isang madilim na sasakyan, si Cassandra ay tila isang tigre na nakahanda ng sumunggab. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang report mula sa kanyang private investigator. Hawak niya ang mga litrato ni Mara na kasama si Lunaya. Ang bawat litrato ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. You think you can just come back and take what's mine? Bulong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pot na tila ba ang bawat salita ay may dalang lason. Hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo, Mayumi. Kung nagawa ka namin patayin noon, mas madali ko itong magagawa ngayon. Lalo na't may mahina ka ng titik sa buhay mo. Tinawagan ni Cassandra si Rafael. Rafael, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Don't trust that Mara. She's a snake. Shut up, Cassandra! Bulyaw ni Rafael sa telpono. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Ganyan ka naman lagi, di ba? You always want to control me. Well, not anymore. I just signed the deal. Soon, I will be bigger than the Alcantaras and I won't need you anymore. Ang tunog ng pagkaka-end ng call ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Cassandra. Ang kanyang muka ay namula sa tinde ng insulto. You fool! Niluluto ka na niya sa sarili mong mantika. Nang hapong yon, inimbitahan ni Mara si Rafael sa isang celebratory dinner sa isang penthouse. Walang ibang tao, tanging sila lamang. Ang paligid ay nababalot ng mainit na liwanag ng mga kandila. Ang bawat galaw ni Mara ay tila isang tula ng pang-aakit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Rafael sa ibabaw ng lamesa. Ang balat ni Mara ay malamig, ngunit para kay Rafael, ito ang init na matagal na niyang hinahanap. Everything will be fine now, Rafael, bulong ni Mara. You are safe with me. Napasandal si Rafael sa kanyang upuan, tila ba ang lahat ng bigat ng mundo ay nawala. Sa gitna ng kanyang kalasingan sa tagumpay at alak, hindi niya napansin ang isang maliit na detalye. Sa gilid ng kanyang plato, may isang maliit na buto ng prutas. Isang buto ng duhat na kulay itim. Ito ang prutas na madalas nilang kainin sa Iloilo habang nangangarap ng bukas. Ang kanyang paningin ay biglang lumabo. Ang boses ni Mara ay tila nanggagaling na sa malayo. Sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang imahe ng Vachda sa Iloilo, ang tunog ng malalakas na alon, at ang huling sigaw ni Mayumi bago ito nahulog. Rafael, are you okay? Tanong ni Mara, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na nagtatago ng anuman. Ito ay isang ngiti ng isang hunter na nakitang pumasok ang biktima sa bitag. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Cassandra, hapo at nanggagalaiti sa galit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kanyang mga mata ay natuon sa isang bagay na nakasabit sa dingding ng penthouse. Isang malaking painting na bagong kabit lang. Ito ay isang abstract na larawan ng isang babaeng nalulunod. Ngunit ang suot na damit ng babae sa painting ay ang mismong damit na suot ni Mayumi noong gabing yon. What is this? Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. It's art, Cassandra. Malumanay na sagot ni Mara habang dahan-dahang tumatayo. Isang sining na nagpapaalala sa atin na ang dagat ay hindi marunong magtago ng sikreto. It always brings back what was stolen. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Rafael ay sunod-sunod na nag-notif. Ang balita mula sa kanyang kumpanya, bankruptcy filing.
Ang kanyang mga asset ay mabilis na inilipat sa isang unknown offshore account. Ang investment na nilagdaan niya ay hindi isang lifeline, kundi isang vacuum na sumipsip sa lahat ng mayroon siya. Napaluhod si Rafael sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyang nagdilim. Tumingin siya kay Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Mara, why? Lumapit si Mara at yumuko ng bahagya sa tapat ng tenga ni Rafael. Ang kanyang hininga ay tila isang malamig na simoy ng hangin mula sa dalampasigan. Dahil ang mga bangungot Rafael ay hindi natatapos sa paggising. Nagsisisimula pa lang tayo. Mara, parang awa mo na, ikaw na lang ang tanging pag-asa ko. Handa akong iwan ang lahat. Handa akong iwan si Cassandra. Pakasalan mo lang ako at isalba ang kumpanya. Ang boses ni Rafael ay tila isang basag na plaka. Puno ng desperasyon at kawalan ng dangal habang nakaluhod siya sa harap ni Mara sa gitna ng isang marangyang function hall. Sa gabing ito, sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa Maynila, ang dating mapagmataas na si Rafael Vergara ay nagmimulang isang pulubi na nagmamakaawa para sa barya ng atensyon. Ang kanyang tuksido ay bahagyang gusot at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa puyat at alak. Nakatayo si Mara sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya na nagbibigay ng anyo ng isang manunubos o marahil ay isang hukom. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa marmol, walang kibo, malamig at nakakatakot ang ganda. Sa bawat salita ng pagmamakaawa ni Rafael, ang alaala ng gabing itinulak siya nito sa bangin ay tila isang apoy na lalong nagpapaningas sa kanyang pagkatao. Ang ironya ay tila isang matalim na kutsilyo. Ang lalaki na niwalang ang isang ampon ay dekorasyong kalawangin ay ngayon ay sumasamba sa paanan ng babaeng yon para sa kanyang kaligtasan. Ang pag-ibig ba ay nabibili na ngayon sa kontrata, Rafael? Ang boses ni Mara ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at puno ng awtoridad. Akala ko ba ang mga mahihina ay kailangang magparaya? Bakit na yon ay tila ikaw ang pinakamahina sa lahat? Bago pa makasagot si Rafael, ang malaking screen sa likod ni Mara ay biglang nagliwanag. Hindi ito mga graph ng negosyo. Hindi ito mga larawan ng tagumpay. Ang unang lumabas ay ang madilim na imahe ng isang bangin sa Iloilo na sinundan ng isang audio recording na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Hindi ko na kailangan ng isang ampon na gaya niya. Ang batang dinadala niya ay isang malaking pagkakamali. Ang boses ni Rafael sa recording ay tila isang sumpa na bumalot sa buong silid. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay biglang napalitan ng isang nakabibining katahimikan. Ang bawat salita ng pagtataksil, ang bawat plano ng pagpaslang ay narinig ng lahat. Ang mukha ni Rafael ay nawala ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang natuyo. Sa isang sulok, si Cassandra ay tila isang hayop na nakulong, pilit na naghahanap ng malalagusan. Ngunit hinarangan siya ng mga tauhan ni Don Severino. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig. Ang kanyang maskara ng pagiging reyna ay tuluyan ng nadurog. Christina, ang pabulong na tawag ni Rafael, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo sa kanyang isipan. Ang amoy ng dama de noche, ang bao ng kamay, ang kanta, hindi ito mga multo. Ito ay ang buhay na katotohanan na pilit niyang pinatay. Bumukas ang malaking pinto ng hall. Pumasok si Don Severino, matikas at may dalang puot sa kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang tabi ay isang munting anghel na nakahawak sa kanyang kamay. Si Lunaya. Ang bata ay suot ang isang puting damit. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng inosenteng pagtataka. Nang makita ni Rafael ang bata, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya sa mukha ng bata ang sarili niyang mga mata, ang kurba ng kanyang mga labi, ang buhay na patunay ng kanyang krimen.
Ito ang pagkakamaling sinasabi mo, Rafael? Wika ni Mara habang dahan-dahang bumababa mula sa entablado patungo sa kanyang anak. Binuhat niya si Lunaya at sa harap ng lahat, hinarap niya ang lalaking sumira sa kanya. Ang batang itinapon mo sa dagat ay ang siyang dahilan kung bakit ka ngayon nasa ilalim ng aking mga paa. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Si Attorney Eladio ay lumapit, dala ang mga warrant of arrest para sa mga murders, corruption at money laundering. Rafael Vergara, Cassandra Del Fierro, you are under arrest. Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol ng tadhana. Sa gitna ng kaguluhan, habang nilalagyan ng posa si Rafael, ang tanging nagawa niya ay tumitig kay Lunaya. Isang matinding pagsisisi ang biglang sumuntok sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa nawala ang kanyang yaman, kundi dahil sa sandaling yon. Nalaman niya kung ano ang tunay na nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang tanging pamilyang tunay na nagmahal sa kanya. Mayumi, patawarin mo ako. Hagulhol ni Rafael habang hinihila siya palayo ng mga awtoridad. Tumingin si Mara sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagkapagod at isang pait na hindi na mawawala. Ang patawad ay para sa mga taong marunong tumingin sa katotohanan, Rafael. Pero ang katarungan? Yan ang nararapat para sa mga taong pilit na pumatay ng inosenteng buhay. Habang inilalabas si Cassandra na nagsisisigaw at nagwawala, ang ballroom ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang imperyo ng mga Vergara ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi, hindi dahil sa masamang negosyo, kundi dahil sa pundasyon nitong gawa sa dugo at kasinungalingan. Niyakap ni Mara si Lunaya ng napakahigpit. Ibinoon ang kanyang mukha sa leeg ng bata habang ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak. Mga luhang hindi na para sa sakit, kundi para sa paglaya. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang tanong na nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungang ito upang paghilumin ang mga sugat na idinulot ng nakaraan? Tumingin siya kay Don Severino na nakangiti sa kanya ng may pagmamahal. Ang gabi ay malalim na, ngunit sa labas ng gusale, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. Ang loob ng courtroom ay nababalot ng isang malamig at mabigat na atmosfera. Tila ba ang bawat pader nito ay saksi sa libu-libong kasinungalingan na pilit na binubura ng katotohanan. Sa labas, ang ingay ng mga mamamahayag at ang kislap ng mga kamera ay hindi tumitigil. Ngunit sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-usad ng mga papel at ang mabigat na paghinga ng mga taong nakataya ang kalayaan. Nakatayo si Mara sa likod ng kanyang abogado, si Attorney Eladio, habang nakatingin ng diretsyo sa kinaroroonan ni Rafael at Cassandra. Ang dalawa ay nakaupo sa tapat ng mahabang lamesa, magkalayo sa isa't isa. Isang malaking kaibahan sa dati nilang laging magkahawak kamay. Si Rafael ay tila isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang balat ay tila naging abo sa tindi ng puyat. Si Cassandra naman ay pilit pa ring nagmamataas. Ngunit ang kanyang mga mata ay panay ang pikit. Tila ba hindi niya kayang harapin ang mga ebidensyang isa-isang inilalatag sa harap ng hukom. Your Honor, the prosecution presents the final testimony of Yaya Belen and the forensic results from the vehicle used 3 years ago. Ang boses ni Eladio ay matatag, tila isang hatol na hindi mababali. Nang tumayo si Yaya Belen sa witness stand, ang bawat salita nito ay tila isang latigo na humahataw sa konsensya ni Rafael. Isinalaysay ng matanda ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang ulan, ang takot sa mga mata ni Mayumi, at ang malamig na paglilinis ni Rafael sa dugo sa loob ng sasakyan. Sa bawat salita, ang mukha ni Rafael ay lalong yumuyuko.
Tila ba ang bigat ng katotohanan ay pisikal na dumadagan sa kanyang balikat. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang magsimula ng magturuan ang dalawang kontrabida. Si Cassandra! Siya ang nagplano ng lahat! Siya ang naggitgit sa akin na gawin yon dahil ayaw niyang mabulilyaso ang mga transaksyon namin. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at desperasyon. You liar! Ikaw ang pumatay sa asawa mo dahil sa ambisyon mo. Huwag mo akong idamay sa kaduwagan mo, Rafael. Ganti ni Cassandra, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na naghahasik ng sugat sa buong silid. Pinanood sila ni Mara ng may malalim na pait sa kanyang puso. Ito ang mga taong minsang naging sentro ng kanyang mundo. Ang isa ay asawang pinagkatiwalaan at ang isa ay babaeng akala niya ay kauri niya. Ngayon, tila sila mga asong nag-aagawan sa isang buto ng kalayaan na unti-unti nang nawawala. Ang kanilang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng kanyang bangkay ay gumuho na, nag-iiwan lamang ng pot at paninisi. Makalipas ang ilang linggo ng paglilitis, dumating ang araw ng hatol. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Binabasa ang sentensyang habambuhay na pagkabilanggo para sa mulasat at pakikipagsabuatan. Isang buwan matapos ang hatol, nagpasya si Mara na bisitahin si Rafael sa piitan. Hindi siya pumunta para manlibak o magdiwang, kundi para sa isang huling paghaharap na magsasara sa pinto ng kanyang nakaraan. Ang tunog ng bakal na pinto na bumubukas at sumasara ay tila isang paalala ng hangganan ng kalayaan. Sa loob ng maliit at madilim na bisitahan, nakita ni Mara si Rafael sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang mamahaling tuksido. Tanging ang kulay kahel na uniforme na lang ang suot nito. Bakit ka narito, Mayumi? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Para ba makita akong ganito? Para ba pagtawanan ang pagkatalo ko? Narito ako para ibigay ito sa'yo. Sagot ni Mara habang inilalapag ang isang maliit na plastic bag sa counter. Sa loob nito ay ang puting baon ng kamay ni Lunaya. Ang baon ng kamay na nilinis at inalagaan ni Yaya Belen. Nang makita ni Rafael ang baon ng kamay, dahan-dahan siyang napasandal sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ang salamin. Ang imahe ng kanyang anak, ang batang may kanyang mga mata, ay tila isang multo na hinding-hindi siya iiwan. Patawarin mo ako, Mayumi. Patawarin mo ako! Bulong ni Rafael, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang maruming pisingi. Rafael, ang patawad ay isang mahabang proseso. Malamig na wika ni Mara. Maaring balang araw ay mapatawad kita. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay makakalimutan ko ang lahat. Binibigay ko sa iyo ang baon ng kamay na yan para magsilbing paalala. Paalala ng buhay na itinapon mo at ng anak na kailanman ay hindi ka makikilala bilang ama. Tumayo si Mara at tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila isang pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa kanyang puso. Sa bawat yabag ng kanyang sapato sa semento, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng kanyang sarili. Ang sariling hindi na kailangang magtago sa likod ng pangalang Mara Alcantara. Pumunta si Mara sa isang tahimik na dalampasigan sa Iloilo, sa mismong lugar kung saan may nakatayong isang munting marker para sa kanya noong akala nilang patay na siya. Tinitigan niya ang malawak na asul na karagatan. Ang hangin ay sariwa, amoy, asin at laya. Dahan-dahan niyang kinuha ang marker na gawa sa kahoy at binunot ito mula sa buhangin. Inihagis niya ito sa dagat, pinapanood itong dahan-dahang tangayin ng alon palayo. Tapos na, Mayumi, bulong niya sa hangin. Wala ka na sa ilalim ng dagat. Nandito ka na sa liwanag.
Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Lunaya, nakasama si Don Severino, ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang ngiti ng bata ay tila ang unang sinag ng araw matapos ang isang mahabang bagyo. "Mama, uwi na po tayo?" tanong ni Lunaya. "Oo anak, uuwi na tayo," sagot ni Mara habang binubuhat ang bata. Sa kanyang huling tingin sa dagat, hindi na takot ang naramdaman niya, kundi pasasalamat. Ang dagat na muntik ng kumuha ng kanyang buhay ay siya ring nagbigay sa kanya ng pagkakataong mahanap ang kanyang tunay na lakas. Ang paghuhukom ay natapos na, at ngayon, ang tanging natitira ay ang paglalakbay patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa. Ang halimuyak ng bagong lutong pandesal at ang tamis ng vanila ay humahalo sa alat ng simoy ng dagat, lumilikha ng isang amoy na tila bayakap ng isang ina. Sa loob ng munting panaderyang itinayo sa tapat ng dalampasigan ng Iloilo, abala si Mayumi, na ngayon ay mas pinipiling tawagin sa kanyang orihinal na pangalan sa pag-aayos ng mga tinapay sa tray. Ang kanyang mga kamay ay muling nabalot ng puting harina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tanda ng kahirapan, kundi ng isang pangarap na natupad. "Mama, look! Ang ganda ng flower na gawa ko sa dough!" Ang masayang tinig ni Lunaya ay umalingaw-ngaw sa loob ng kusina. Ang bata ay may suot na maliit na apron, ang kanyang mga pisngi ay may bakas ng harina habang ipinapakita ang isang maliit na hugis bulaklak na tinapay. Mumiti si Mayumi, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, isang ngiting wala ng bahid ng pait na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao. "Napakaganda, anak, parang ikaw." Ang bawat tinapay na ginagawa natin ng may pagmamahal ay nagbibigay ng lakas sa mga taong makakakain nito. Lumipas na ang isang taon mula nang dumanas ng katarungan ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang Vergara Shipping ay isa na lamang madilim na kabanata sa mga libro ng kasaysayan ng negosyo, habang ang Alcantara Foundation for Single Mothers ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng silong at bagong pag-asa sa mga kababaihang tulad ni Mayumi ay itinapon din ng tadhana. Pumasok si Don Severino sa panaderya, may dalang isang basket ng mga sariwang prutas. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas na ngayon. Ang mga guhit ng pag-aalala ay napalitan ng kapayapaan ng isang amang nahanap na ang kanyang nawalang hiyas. Sa likuran niya ay si Attorney Eladio, na nananatiling tapat na kaibigan at tagapagtanggol. "Christina, may sulat na dumating mula sa Manila." Mahinang wika ni Don Severino habang inilalapag ang basket. Alam ni Mayumi kung ano yon. Isang ulat tungkol sa kalagayan ni Rafael at Cassandra sa loob ng bilangguan. Sinasabing si Rafael ay tuluyan ng nawala sa sariling katinuan. Madalas na naririnig na kumakanta ng lalabay sa loob ng kanyang selda, habang si Cassandra naman ay nananatiling mag-isa, iniwan ng lahat ng mga taong akala niya ay kanyang mga kaibigan. Dahan-dahang kinuha ni Mayumi ang sulat, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, lumakad siya patungo sa isang maliit na kalan at dahan-dahang inihulog ang selyadong sobre sa loob ng apoy. Pinanood niya ang mga dila ng apoy habang nilalamon ang papel, hanggang sa ito ay maging abo at tangayin ng hangin palabas ng bintana. "Hindi ko na kailangang basahin ang kanilang katapusan, Papang," wika ni Mayumi habang nakatingin sa labas, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Ang kanilang parusa ay ang mabuhay sa mundong wala ang pag-ibig na itinapon nila. Ang mundong ito ay para na sa atin, para sa mga taong marunong magpahalaga sa bawat hininga. Lumapit si Eladio sa kanyang tabi. Ang kanyang paningin ay nakatuon din sa abot-tanaw. "Ano ang susunod na plano mo, Mayumi?" Ang Alcantara Holdings ay naghihintay sa iyong pagbabalik sa Manila. Tumingin si Mayumi kay Eladio at sa isang saglit, may isang bagong uri ng kinang ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang slow burn na damdamin na hindi kailangang madaliin,
isang pagkakaibig ang itinayo sa matibay na pundasyon ng respeto. Ang Manila ay bahagi na ng aking nakaraan, Eladio. Dito, sa tabi ng dagat na nagligtas sa akin, dito ko gustong palakihin si Lunaya. Gusto kong malaman niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa dami ng taong natulungan mong bumangon. Nang hapon na yon, naglakad-lakad si Mayumi at Lunaya sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang tubig ay mababaw at malinaw. Tila ba isang malaking salamin na nagpapakita ng kagandahan ng langit. Huminto si Mayumi at hinayaan ang kanyang mga paa na mabasa ng tubig dagat. Hindi na siya nanginginig sa lamig. Ang bawat haplos ng alon ay tila ba isang pasasalamat mula sa karagatan. Kinuha niya ang kamay ni Lunaya at itinaas ito patungo sa araw. Lunaya, tandaan mo ito. Bulong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang isang babae ay maaaring masugatan, maaaring mawasak ang puso, at maaaring itapon sa pinakamadilim na kailaliman. Ngunit hanggat may pag-ibig sa kanyang puso, lalo na ang pag-ibig ng isang ina, hindi siya kailanman malulunod. Ang bawat alon na humahampas sa atin ay hindi para tayo ay lunurin, kundi para tayo ay dalhin sa dalampasigan kung saan tayo muling magsisimula. Niyakap ng bata ang kanyang ina at sa katahimikan ng pagtatapos ng araw, ang tanghing maririnig ay ang banayad na himig ng hangin at ang mahinahong tibok ng kanilang mga puso. Ang Mayumi na dating ulila ay nahanap na ang kanyang pamilya. Ang Mayumi na dating biktima ay naging isang tagapagligtas. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, ang anino ni Mayumi sa buhangin ay hindi na anino ng isang babaeng nag-iisa. Ito ay anino ng isang reynang nahanap ang kanyang korona sa gitna ng mga alon. Isang babaeng handang harapin ang anumang bukas dahil alam niyang ang kanyang lakas ay kasing lalim ng dagat at kasing tatag ng lupang kanyang tinatapakan. Ang kwento ng kanyang pasakit ay natapos na. Ang kwento ng kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat pag-ikot ng mundo, ang oras ay tila isang mahusay na manghahabi. Dahan-dahang tinatahi ang mga punit-punit na bahagi ng ating buhay upang makabuo ng isang bagong anyo. Sa isang maliit na mesa sa veranda ng kanilang bahay sa Iloilo, nakaupo si Mayumi habang hawak ang isang pluma. Sa harap niya ay isang blankong papel, ngunit sa kanyang isipan ay umaapaw ang mga salitang nais niyang iwanan para sa hinaharap. Tanaw niya mula sa kanyang kinauupuan ang dalampasigan, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhanginan. Wala na ang takot. Wala na ang lamig ng gabing iyon sa bangin. Ang bawat hampas ng tubig ay tila isang ritmo ng kapayapaan na sumasabay sa bawat tibok ng kanyang puso. Para sa aking minamahal na Lunaya, simula ng kanyang pagsulat. Ang kanyang sulat kamay ay matatag, hindi na nanginginig tulad ng dati. Darating ang panahon na itatanong mo kung bakit ang iyong ina ay may mga peklat sa kanyang puso na hindi kayang burahin ng panahon. Anak, ang mga peklat na iyon ay hindi tanda ng pagkatalo. Sila ay mga medalya ng aking pakikipaglaban. Ang katarungan ay nakamit na natin, hindi dahil sa tayo ay naging malupit, kundi dahil ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan upang lumitaw kahit gaano pa ito ibaon sa ilalim ng dagat. Napatigil siya nang marinig ang tunog ng tawanan mula sa hardin. Nakikikita niya si Lunaya na hinahabol ang isang makulay na paru-paro habang si Don Severino ay nakaupo sa isang tumba-tumba, masayang pinapanood ang kanyang apo. Sa malapit ay nakatayo si Attorney Eladio na lumingon patungo kay Mayumi at nagbigay ng isang tipid ngunit tapat na ngiti, isang ngiting nagpapahiwatig na sa mundong ito may mga taong darating para hilumin ang mga sugat na hindi nila idinulot. Nahanap na ba ni Mayumi ang patawad? Sa loob ng kanyang selda ng katahimikan,
Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa kanya. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinigay niya sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang dating sarili sa pagiging mahina. Pinatawad niya ang kanyang puso sa labis na pagtitiwala. At sa pagpapakawalan ng huling hibla ng pot kay Rafael at Cassandra, naramdaman niya ang tunay na bigat na nawala sa kanyang balikat. Sila ay mga anino na lamang ng nakaraan, mga bilanggo ng sarili nilang mga kasalanan, habang siya ay malaya na. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna nito. Ang kapayapaan ay ang mahimbing na tulog ni Lunaya sa gabi. Ang kapayapaan ay ang amoy ng mainit na tinapay sa umaga. Ang kapayapaan ay ang pag-alam na ang kanyang pangalan ay muling malinis at ang kanyang dangal ay muling buo. Anak, pagpapatuloy ng kanyang sulat, huwag kang matakot sa dagat, huwag kang matakot sa mga unos na darating sa iyong buhay. Dahil ang dugong nananalatay sa iyong mga ugat ay dugo ng isang babaeng tumangging malunod. Ang ating kwento ay hindi tungkol sa paghihigante. Ang ating kwento ay tungkol sa muling pagbangon. Dahan-dahang itiniklop ni Mayumi ang papel at inilagay ito sa isang maliit na kahon ng mga alaala. Tumayo siya at lumakad patungo sa kanyang pamilya. Sa bawat hakbang niya sa damuhan, nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Para sa mga nakikinig sa kwentong ito, ang aral ay malinaw. Ang tadhana ay maaaring maging malupit at ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay maaaring magtaksil. Ngunit ang katarungan at ang pag-ibig ng isang ina ay may sariling lakas na hindi kayang tapatan ng anumang yaman o ambisyon. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging sarili nating tagapagligtas. Habang ang araw ay tuluyang naglalaho sa abot tanaw ng Iloilo, ang huling imahe na matitira sa isipan ng lahat ay ang mukha ni Mayumi, isang mukhang puno ng karunungan, isang mukhang nahanap ang liwanag sa kailaliman ng kadiliman. Ang dagat ay nananatiling tahimik, isang saksi sa isang buhay na muling nabuo, isang kwentong hinding-hindi malilimutan ng mga alon.